Shalom Aleichem sa bawat isa sa inyo. Tayo ay binibiyayaan at lubos na pinagpapala ni Hashem. Tayo ay nagkakasama-sama at tunay na pagpistahan natin ang kanyang banal na Torah, the divine instruction for life. At ang linggong ito ay kanyang binigyan ng rasyon. I call it a ration for the week for all the house of Israel, sa buong sambahayan ng Israel. Mananampalataya sa ating Panginoong Yeshua, our Jewish Messiah Yeshua, o hindi pa mananampalataya sa ating Panginoong Yeshua. Just to say, believers or non-believers, but in the house of Israel, the Jewish people, the Israeli citizenry, and those who are grafted in, especially sa mga bansa sa buong mundo, ay nagpipista ng isang putahe. Can you please allow me to say that? Isang putahe in the sense na yung isang Torah para siya. At ito ay isang bagay na kung saan ay hindi po pwedeng sabihin na ito ang ito ang sinasabi ng Holy Spirit sa akin, kaya ito ang aking susundin. Hindi rin pwedeng sabihin ng isa, hindi, ito sa tingin ko ang sinasabi ng Holy Spirit sa akin. Kaya ito ang aking babasahin at ito ang aking susundin. Remember one thing, my dear friends. Please open your heart. Puso mo ang iyong puso. And I'm praying na magkaroon tayo ng increasingly elevation, spiritual elevation ng ating mga kaluluwa. Now, we are no longer children. Hindi na tayo mga babes, mga milk suckers, being tossed to and fro na sinabi ni Rav Shaul, na parang pasiklot-siklot kung saan-saan ang inaagos, pakaliwat pakanan na mabuhay. We are no longer in that kind of mental uh, uh, weakness, if I may say. Tayo ay patuloy na tsinatsaga ng ating Panginoon. Tinuturo niya sa atin on a weekly basis. But make no mistake, it should be on a daily basis. Kaya wag natin nakalimutan yung aklat ng Psalms Tehillim. Ang sabi, blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sits at the seat of the scornful. Tehillim, Perek, Aleph, Pasuk, Aleph. Chapter 1, verse 1. Ang sabi doon sa Pasuk, Beit, ang sabi, for his delight is in the meditation of Hashem's Torah, wherein he meditates on it day and night. Look at that. Pasuk Gimel, verse 3, ang sabi, and I quote, for he shall be, or he or she shall be, like a tree that is planted in the rivers of water, para siyang isang punong kahoy na tinanim sa tubigan, sapagkat kung magkagayon, ang kanyang mga dahon ay hindi magluluoy, hindi ito ma, 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 lulu, ma, mamamatay, bagkus ito, hindi ito mag-wither, bagkus ito ay magiging luntian. A sign of good health, a sign of spiritual health, a sign of green, shalom, shalom. At ang sabi niya, for whatever he does, it will prosper. And he shall find success. Of course, not in materialism or physicality that will feed the lust of the flesh and the lust of the eyes. Hindi po yun. Because yung spiritual nourishment that will produce the spiritual growth, the spiritual elevation, that the faith and the trust will be enhanced. Ang pananampalataya at ang pagtitiwala natin kay Hashem ay lalong magiging makabuluhan at makasaysayan. Hindi pang sarili, kundi upang ito ay maging isang kapakinabangan sa kaharian ng langit. It is all for the benefit of the house of Israel. Ang final goal po natin
Of course, under the spearhead of Hakadosh Baruch Hu, Hashem, through his son, who is our Jewish Messiah, Yeshua, the goal is the final Geulah, the final redemption of the house of Israel, united with Messiah, Yeshua. Kasama na doon ang mga grafted in, mga inugtong, idugsong, diduktong, whatever you want to call it, na nasa bansa sa buong mundo. At higit sa lahat, first, the Jewish people. So having said all of that, we are so privileged beyond uh, words to express, and even beyond the how do you call that? The 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 imagination of our mental comprehension. Yung kayang ipaliwanag ng ating kaisipan, hindi tatalos eh. Hindi kaya eh. Why? Because the measure of blessings is within. Ito ay nasa loob. The soul. Yung soul baga, mga minamahal, na kayang lamanan ng 2,000 mga kaawa. Imagine mo yan. Remember the gathering demoniac? Sabi, sino kayo? Tinanong ng Panginoon, pulutong kami. Pulutong nagkasya dun sa isang demon-possessed. Imagine, ganong kalaki ang kaluluwa mo. Ganong kalaki ang kaluluwa ko. Ganong kalaki ang kaluluwa noong kinitil ng Tokhang, nung kinitil ng EJK. Tinapos ang buhay, snuffed the life out of that poor person deprived of liberty and justice. Ang na-disgrasya po doon ay yung kaluluwa na may magandang plano si Hashem. Pero because of some wickedness and some evil law and corruption from the leadership position, inisnuff yung buhay. The soul is gone. Na napakalaki ang plano ni Hashem. Yung soul na yun na dapat po sana ay kumakain ng Torah, the divine instructions for life, o nagkaroon ng tsansa na makilala si Hashem from the Holy Torah and His mitzvot and His Shabbat. At nakilala sana ang ating Panginoong Yeshua, si Jesus, si Jesu Cristo, na isang Jewish Messiah who is one with His brothers, Israel. Ang ating Panginoong Yeshua na may suot na kipa, na nagsusuot ng talit because he is Jewish. Yung sinabi ng ating Panginoong Yeshua na, who touched me? Sino ang humawak sa akin? He was wearing a talit. At ang hinawakan ng babae inaagusan ng dugo sa loob ng 12 taon ay yung kanyang tzitzit, yung nasa dulo ng garment ng talit. And the power of God just rushed down and touched the woman who had an issue of blood, and she was instantaneously healed. Pinagaling po siya. And if you can see the concept, kung conceptualize po natin, it is very Jewish. And the Torah, or the writings, mga sulat ng mga propeta, o itong writings na sinulat nila King David sa Psalms, sa Proverbs, sa Ecclesiastes, so on and so forth, hanggang sa yung mga isinulat na ebanghelyo o yung mga Besura HaGeulah, the Gospel of Redemption, sa pagkasulat ni Matay or ni Matthew, si Luke or si Uri, si Mark, at saka si Yohanan John, lahat po ito was written from a Jewish mindset. Simply because lahat po sila Jewish eh. At lahat po sila nag-undergone ng bar mitzvah. Alam niyo ba yung bar mitzvah? Yung bar mitzvah po at the age of 13, of course, pag lalaki, 8 days, Shmini, on the 8th day, anong ginagawa para maging son of Abraham, the son of
of the Torah. Tinutuli po, hindi ba, Brit Mila? Makikita po natin ito hanggang sa nag-aaral na ng Beit Midrash, yung pag-aaral ng paaralan ng salita ni Hashem, which is the Torah, the divine instructions for life. Makikita po natin, naglakihan po yan. Na alam nila ang puso't isipan ni Hashem, the God of Israel, the God of Abraham, Yitzchak, and Yaakov Avinu. Hanggang nakakilala na sila sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Yeshua, "Come and follow me, for you are now going to be fishers of men." So from then, makikita po natin, hindi po nila iniwan ang kanilang learnings of Torah. Neither was Yeshua the Messiah. Hindi sinabi ng ating Panginoon na, nandito na ako ha, kaya bubawugin ko na, wawalang bisa na, wala nang epekto ang Torah na inyong kinalakihan. Wala po siyang sinabing ganoon eh. Katunayan, ang sabi po niya ay pagsususog mula sa kanyang mga banal na labi. Ang sabi niya, I did not come to abolish Torah. Hindi ako dumating upang ipawalang bisa ang Torah. Neither of the prophets. Hindi ako dumating para itabihan o ipawalang bisa ang Torah. Paano niyang ipapawalang bisa? Salita rin niya yun. Paano ipapawalang bisa? Yung salita ng Diyos yun. Nung sila ng ama at siya na anak ay hindi pa nagkakatawang tao, nandoon na sila sa pasimula, sila na ang salita. In the beginning was the Word. Di po ba? The Word was with God. Hindi po ba? The Word was God. Sino ba yung the Word was God? Di po ba ang Panginoong Yeshua yon? And then the Word became flesh and He tabernacled amongst us. As we beheld the only begotten of the Father, na ating na waksaksihan ang kaisa-isang anak ng Diyos, puspos, full of grace. Huwag ka munang tumakbo, kaya ang daming tumatakbo. Grace, 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 grace. It's all, no, wait. Hindi pa tapos. Ang verse 14, full of grace and truth. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ng grace sa truth. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ng emet, truth, sa chesed, grace. It's always tied with one another. Grace and truth. Ito po ay magkasama lumalakad na dalawa. So, yun ang ating Panginoong Yeshua. Patuloy po niya itinuturo ang Torah. Tinuturo po niya kung ano ang ating pinag-aaralan sa kada linggo. Hanggang sa siya ay nabayubay doon sa krus, namatay, makaitlong araw na buhay maguli. At nakasama niya, nakadaupang palad niya ang mga Talmidid, the apostles, the disciples, the followers of Yeshua. Nakita nila ang glorified, risen Messiah, this time on a higher level of spirituality. Risen glorious Samantalang sila nananatili dito sa world of action, sa physical realm. Pero ang Panginoon nasa higher level of spirituality. Siya ay nasa greater measure of His being a Lord. God. In a simple term, I can just say it. At makita po natin naghalo yung olam haba, yung eternal life in the presence of our Lord and Messiah, at naghalo dito sa olam hase. At nagtuturo ang Panginoon, nakikikain siya ng broiled fish, kumakain siya ng tinapay. In many instances, siya yung nasa shmini, nasa yung on the 8th level of the realm of eternal life. Na kung saan sinasabi ng ating Panginoong Yeshua, nakausap niya yung mga Talmidim or yung mga disciples na ito ang gawin ninyo. Sabi niya, teach the gospel. Make them disciples. Make them disciples. Baptizing them in the reality, in the full reality of the Father, the Ben, the Son, and the Ruach HaKodesh. For lo and behold, I will be with you until the end of time.
So that was exactly what the Talmudim. Yun ang ginawa ng mga disciples, mga apostles. Kung ano yung mga iniwan ng ating Panginoong Yeshua, hindi po sila nagbago ng teaching. They stayed on the right path. Ano yung path na kanilang patuloy na tinahak? The path of Torah, Hakedusha. Yung landas ng Torah, Hakedusha. Yun ang sinabi ng ating Panginoon nung siya ay nasa glorified state sa Luke 24. Hindi pa ito ang parati kong tinuturo at sinasabi sa inyo when I was still with you. Ibig sabihin, during the 3 years na kasama ko kayo, ito yung sinasabi ko sa inyo. Na yung mga sinabi sa Torah must be fulfilled because it's all about me. Ang sinasabi, kita mo, ni-reiterate sa wikang Ingles, Yeshua the Messiah rehearsed it over and over again. Kahit yung dalawang lalaki na papunta na doon sa road going to Emmaus. Bigla na lang sumingit, nag-teleport ang Panginoong Yeshua at may kausap na sila from behind. At hindi nila alam kung sino kausap nilang yon eh. Expert sa Torah. Kaya pala, nung inaya nilang kumain dahil maglulubog ang araw at pumayag ang Panginoon, paano nila namukhaan na yun ang Panginoon? Eh, nagbigay ng bracha eh. Di ba? Nag-break ng bread. Ano ba yung sinabi? Ano ba yung sinabi ng ating Panginoong Yeshua? Kaya nila oh, my goodness. Kasi nagbigay ng bracha. Ano ba yung binigay na bracha? Hindi ba yung binigay na bracha ng ating Panginoong Yeshua ay parehong ating sinasabing bracha, blessing, bago tayo mag-partake ng communion? Hindi ba? Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Yun din ang sinabi ng ating Panginoong Yeshua eh. Tapos nung hindi niya tinaas ang bread, ang cup kasi ang sabi niya bago siya mamatay, hindi niyo na ako pwedeng makasama para uminom ng sarong ito kundi sa pagpapatatag ng kaharian ng langit. Saka ako makikihalo at makikiinom sa inyo. So makikita natin kahit yung bracha, it's all from the Torah. Nung ang Panginoon ay nag-ascend na sa sangkalangitan, anong ginawa ng mga naiwan niyang mga apostles? Sila po ba ay lumipat na mula sa Shabbat at gumawa na sila ng panibagong katuruan ng Sunday? Hindi po, Hashve Kalila. Nagpatuloy po sila sa pagkikip ng Shabbat. Kitang-kita po yan sa aklat ng Acts, sa mga sulat ni Apostol Pablo o si Rav Shaul na nagpatuloy sila on course. Pag mayroong mga feast, chagim, patuloy po sila nag-observe ng Holy Chag. So on and so forth, mga minamahal. Bakit ko ito sinasabi? Sapagkat malapit na pong bumalik ang ating Panginoong Yeshua. He is gloriously returning very, very soon. I pray, please open your heart in the deepest way. I pray yung pong first, kung tawagin ko po, with all due respect and in all humility, ang tawag ko po dyan, the first baby step. Sana po makaunang step ang mga mananampalataya. Yung unang, di ba, pag may anak ka, hinihintay mo na, uy, lalakad na, o tumutuloy-tuloy. Tapos pag nakalakad na, naku, celebration na yan. That's the first baby step. Ano po yung first baby step? Na makilala mo ang Panginoon. You learn the beauty of His holy Shabbat. Na maitapasan tabi mo na yung pagan creation of Sunday na kung saan ay ginawa lang naman ni Emperor Constantine. At pinagtibay niya, kasama niya ang mga 300 mga Gentile bishops dun sa Council of Nicaea. Nagkaisa sila at gumawa sila ng batas, a decree. It's all in the Google. Ito ay nasa Wikipedia.
You can go back and revisit the documents. At doon gumawa sila ng Council of Nicaea, the Oath of Constantinople. Ang sabi doon na mula ngayon, dinidecree na ang pagsamba ng tao ay isang araw na lang. At ang sino man mahuli na hindi sumasamba sa araw na ating binabatas ngayon ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak. Will die by the sword. At ang tinutukoy nila ay yung paglilipat ng Shabbat, the holy day of Shabbat na nagsisimula ng Erev, Friday night, hanggang sa Saturday night, that is the day of Hashem's Shabbat. Ano yung Hashem's Shabbat? Siya po ay nag-cease. Siya po ay nagpahinga sa lahat ng kanyang mga likha. Nagpahinga siya, hindi naman siya napapagod eh. Pero ang sinasabi ron, nagpahinga siya sa kanyang mga nilikha at mga ginawa. Para sa ganoon, yung mga creation niya ay magkaroon ng produce ng kanilang sarili. Genesis chapter 2. Pag nagpapahinga si Hashem, lahat ng kanyang mga ginawa ay nagpapahinga na kasama niya. Ano ang benefit po noon? Yung mga ginawa niya, ito man ay punong kahoy, ito man ay mga animal kingdom, ito man ay mga laman dagat sa ilalim ng tubig, ito man ay mga tao, ano man ito, ito po ay pinagpapala ni Hashem sa banal na araw ng kanyang Shabbat. At itong araw na ito, listen to this my friends, ang kanyang bayang Israel, yung kanyang katipan, yung katipan na walang katapusan kasi it is an everlasting, it is an eternal covenant with God sa pamamagitan ni Abraham pa lang, ni Itzchak, ni Yaakov hanggang sa naging turn Israel at dun sa labing dalawang tribo ng Israel. Inaalis po niya sa state of physicality. Inililipat po niya outside time and space. Labas ng panahon, labas ng lugar, outside time and space. Saan niya dinadala? In His holy presence. Saan yun? In His Kisei Hakavod. Saan yun? On the seventh highest place of Hashemayim. The seventh heaven. Yung pong pagkikip ng Shabbat, tayong lahat ay dinadala ni Hashem na hindi po kayang gawin ng Sunday. Hindi po kayang gawin ng Monday. Hindi kayang gawin ng Wednesday, ng Thursday, ng Tuesday. Pag Shabbat po, it is the day celebration. It is Hashem's call. Kaya lahat ng mga nakipagkaisa kay Hashem sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeshua, weekly, dinadala tayo outside time and space. At tayo namamahinga. It is a picture of rest. And then Hashem blesses us. He blesses our souls. He blesses our lives. He blesses our families. He blesses the works of our hands. He blesses the people that surrounds us. He blesses the whole house of Israel. He blesses the creation because of those who are keepers and protectors and guardians of Hashem's holy Shabbat. Makikita po natin mga minamahal sa Panginoon, it's all written in the Holy Torah, Kedusha. So, I haven't started my shiur. Hindi pa ako nagsisimula ng trash o ng message because I feel burning from inside. Unang-una po, ngayon lang ako nakapag-Tagalog eh. Kasi gustong-gusto ko pong managalog kasi ako po'y Pilipino. At mahal ko ang aking kababayang Pilipino. At hindi ko magawa kasi meron po akong subscribers na hindi naman po madami pero hindi naman konti. Kulang-kulang 200 yung subscribers. Karamihan po sa kanila hindi marunong ng salitang kayubanggi. Hindi marunong salitang Tagalog.
Kaya for the sake of those English-speaking people, ayan, nagkakilala tayo sa Ingles na pagtuturo. Pero ngayon mukhang binibigyan ako ng oras ni Hashem na kausapin kayo na para sa nasa silid lang tayo. A very beautiful time na tayo'y nakakapag-usap Pilipino sa Pilipino. Ngunit ang pag-uusap natin ay patungkol sa kabanalan ng Torah ni Hashem. My friends, we are now in this topic of Shemini. The Torah parasha is called Ishmini or Shemini kung gusto mo. It is the eighth. Hindi siya yung eighth na para mong sinabi, eighth pala yan, di pagkatapos ng 7, Shabbat, eighth. Hindi po ganun yun. The 7th day is Shabbat. Pagkatapos po ng Shabbat, balik sa first day, which is Sunday is the first day. Tuesday is the second day. So on and so forth, okay? Pero ito pong parashat na ito, make no mistake, come on, Jewish mindset po, hindi po to Gentile mindset. When you say Shmini, it is the realm of the eighth. It is the realm of the eighth. Can you say that? The realm of the eighth. Or you can also say, pwede mong sabihin, it is the realm of the supernatural. The supernatural. It is the realm of the risen Lord. It is the realm of the glorified Savior, the glorified Messiah, na kung saan ay nagpakita sa mga disciples for 40 days. Makikita po yan bago siya nag-ascend sa kanang kamay ng kanyang ama sa langit. At dito makita natin nag-join forces. The eighth, the Shemini, the risen Lord, nasa realm of the supernatural. Pero naka-engage siya. Can you say that? Naka-engage. Naka-engage sa realm of the Olam Hazeh. Ano yung Olam Hazeh? The realm of the physicality. The realm of where we are here right now. Pero hindi natin po pwedeng sabihin, dahil ako ay tao lamang, ako ay mabubuhay lamang ng kagaya ng isang tao. That is not true. Tayo po ay may pananampalataya. The term is emunah. Meron po tayong trust in Hashem. The term is bitachon. So with the emunah and bitachon, we elevate our lives into a potential energy that is in the realm of the supernatural, the realm of Messiah, Yeshua, the eighth, the realm of the Olam Haba, the realm of faith, the realm of trust in Hashem and in our Lord and Savior, Yeshua the Messiah. Kaya nga po, pasok na ako dito sa Torah parasha natin ngayon, which is Shmini, found in the book of Vayikra or Leviticus. We start in Perek Tet or chapter 9, and also chapter Perek Yod, chapter 10. Maganda po ito. Sabi dito, it was on the 8th day, and sabi, Vayhi bayom hashmini, on the 8th day, sabi niya, Moshe summoned Aharon and his sons and the elders of Israel. And he said to Aharon, tinawag niya, bakit on the 8th day, magkakaroon po ng inauguration? Magkakaroon po ng malaking festivity. Magkakaroon ng malaking celebration. Bakit? Tapos na po yung Mishkan. Tapos na yung tabernakulo. At ang presensya ni Hashem ay bababa. Magta-touchdown. Wow! Isipin mo, the presence of Hakadosh Baruch Hu will come down and touch down to dwell among His people, Israel. Alam niyo yung, alam niyo yung Marvels ba yun? Yung Avengers ba yun? Kinurek ako ng anak ko. Sino ba doon yung isang bida na bigla nagta-touchdown na ganun eh?
Nai-imagine ko pa. Tapos yung kanyang paa ay biglang pang, tapos magkukos ng rippling effect na ganun. Sino yun? Ibig sabihin, the power of that Marvel bida-bida ay magkukos ng napakalaking supernatural effect pag siya ay nagta-touchdown. Imagine, si Hashem, the creator, the Borei Haolam, the creator of the whole universe, will touch down and dwell among his people, Israel. Isn't it so glorious? Kaya po ang nangyari, nagkaroon sila ng preparation. Nag-prepare sila for 7 days. Tinawag ni Moshe Rabbeinu ang kanyang kuya, si Aharon, para to inaugurate as the Kohen Gadol. Pinaka-Kohen Hagadol si Aharon, the high priest of the whole house of Israel. At ang pangalawa, yung mga anak niya. Sila Nadav, si Avihu, sila Itamar, si Eleazar, ay tinawag din para sa ganon ay i-anoint. I-anoint yan po yung lalagyan ng langis, ang kanang dulo ng tenga, ang kamay, the right toe of the right foot. Ito po yung senyales the head will be consecrated for the holiness of God. Yung tenga ay makikinig lamang ng mga tinig ni Hashem. Ang kamay ay gagawa lamang ng mga gawain na ipinag-uutos ni Hashem. Ang paa ay pupunta lamang dun sa mga dako na kalugod-lugod at inuutos ni Hashem. Ang lahat pong ito, mga kohanim, ay nag-prepare for 7 days. They sanctify themselves. Ibig sabihin, nag-set apart po sila to prepare on that 8th day. At talagang hindi po basta-basta they made a korban. Nagpatay po sila ng mga offering, mga hayop in order to repent of the sins. Alam niyo naman yung korban, nanggaling yan sa word na karav. Ang ibig sabihin ng karav is to draw close to God. Tayo ay lumalapit kay Hashem. Ibig sabihin nun, nagbibigay tayo ng ating mga sarili. Sinabi ni Rav Shaul yan, ang sabi, dearly beloved, by the mercies of God, let us present our bodies as korban chay. I-offer natin ang ating mga katawan bilang korban chay, bilang buhay na hain. Ano yon? Yung ating mga sarili. Lumalapit tayo pero hindi tayo basta lalapit. Iaalay daw natin ang ating mga sarili kay Hashem as a living sacrifice. Pag inalay mo ang sarili mo as a korban, ibig sabihin papatayin mo. Papatayin mo yung ating mga makasariling mga naisin. Kasi papatayin na yan, mga papatayin na hayop. Ano yung hayop na yan? Yung ating mga nefesh behema, yung ating mga animalistic tendencies, yung mga selfish personalities, yung mga I, me, mine, myself, mawawala na po dapat yun. Yun naman ay kung lalapit tayo kay Hashem. Doon po pumapasok yung nagbibigay tayo ng mga korban, offering, elevation offering, nagbibigay po tayo ng mga truma, nagbibigay po tayo ng korban maaser. Ano po yon? Yung tidings, holy tidings. Aba, madali po bang gawin yon? Hindi po madaling gawin yon. Katunayan po, marami na ngayon mga nagtuturo na hindi na raw dapat gawin yun eh. Huwag po kayong maniwala sa mga ganun. Salita po ng Diyos yan. Hindi po nagbabago o lumilipas ang salita ng Diyos. Dahil may malalim na kahulugan ang korban maaser or the holy tidings. Hindi po ba tayo ay binigyan at biyaya ni Hashem na makapaghanap buhay o makapagnegosyo, makapagkalakal? Yung pong ating mga produce, yung po yung binibigay natin yung para kay Hashem.
Yun po yung Korban Maaser. Sa Ingles, the Holy Tidings. Hindi po atin yun eh. Mahirap pong gawin yan, di ba? Mahirap. Yes, sabihin natin mahirap. Talaga naman hindi madali. Kaya nga, ang dami ng mga false teachings ngayon eh, na wag na daw magganon. Kung ano lang ang gusto mo. Hindi po pwede, hindi po nagbabago ang utos at salita ni Hashem. It abides forever. Bakit? Sapagkat it mortifies, it nullifies our lust of ourselves. Pinapatay po yung akin to, pinaghirapan ko ito, basta marami akong plano dito. No, no, no. Those were the days. Gone with the wind. Tayo po'y bago ng nilalang. Tayo yung mga mananampalataya kung talagang tayo ay mga mananampalataya. We are already a new creation. All these wrong concepts have passed away. Behold, all things become new. Bakit ano ang kapalit nun? We are being invited by Hashem in the realm of the eighth. Tayo po ay hindi mananatili dito sa ibabaw ng lupa, hindi po tayo mananatili sa Olam Hazeh. Tayo po ay may destinasyon at ang ating patutunguhan destinasyon ay Olam Haba. Doon po tayo pupunta sa kinalalagyan ng ating Panginoong Yeshua na nanguna sa atin. Na ang sinawika niya sa Yohanan chapter 14 verse 1, "In my Father's house there are many dwelling places." Hindi mansion, ayun na naman, ayun na naman. Tatakbo na naman po ang ating materialismong utak. Kaya gusto kong yung magpayaman kasi marami ng mansion sa langit. Mali po ang translation na yun. Ang sabi po, in my Father's house, doon sa dwelling place ng aking Ama, there are many dwelling places. Behold, I will prepare a place for you. Ang sabi ng ating Panginoon, di ba? Di ba? Nakikinig ko ba? I will prepare a place for you, John. I will prepare a place for you, Steve. I will prepare a place for you. All of you who have who have been faithfully following me, loving me, obeying me, keeping my mitzvot. If you love me, obey my commandments. Di ba? John 14:15. So ito yung mga tao na kung saan meron silang target, may goal, and that is to go where Messiah, our Lord, is. In the realm of the eighth, in the realm of the Shemini, in the supernatural. Sabi niya, because I will prepare a place for you. And then I will go and I will receive you to myself. I will receive you to myself, for where I am, there you will also be. You will forever be where I am. Hindi na tayo maghiwalay. You will be with me. Forever and ever and ever and ever. So makikita po natin this parasha is in the realm of the Shemini, the realm of the eighth, the realm of the supernatural, the realm of the final destination, the realm of our home, sweet home, what we are looking forward. That is why we, the people of God, must live by faith and not by sight. May nangyari po na nung on the eighth day, ito po ay isa sa napakalungkot na katotohanan na nangyari. Doon sa chapter 10, makikita po natin dito, bago sa chapter 10, verse 1, ang sabi po rito ay, sa verse 24 ng chapter 9, the fire went forth from before Hashem and consumed upon the altar the burnt offering and the fats. All the people saw and they sang glad songs. Naku, my goodness, my friends, nung araw na yon, ang mga tao ay nagkakantahan. They were filled with euphoria. They were filled with, wow. They were filled with the joy unspeakable, full of glory. Ang sasaya po ng buong Bnei Israel. It's
It's mind-boggling. It begs you, hindi kayang ipaliwanag ang kagalakan na nangyari sa buong paligid. Bakit? Ang presensya po ni Hashem ay bumaba, nag-touchdown. Pero yung epekto, hindi po yung power at presence ni Hashem ay gumanon kumalat. Hindi po, alam nyo nangyari. Ito po ay dinadala ang mga tao palapit sa Kanya. Hindi pa palayo ang power, ang presence ng Lord, kundi palapit sa Kanya. Baliktad. Naintindihan niyo po ang sinasabi ko? Ang mga tao, nagsasayawan, nag-hallelujah, the presence of God is all over. May napakadakilang okasyon na gaganap. Tapos, pagdating ng chapter 10, may nangyari. At ang nangyari po ay the sons of Aaron, Nadav and Abihu, took each of his fire pan, and they put in them and placed incense upon them, and they brought before Hashem an alien fire, and he had not commanded them. A fire came forth from before Hashem and consumed them, and they died before Hashem. Ano po nangyaring ito? Pero nyo, this time is time of glory, a time of great euphoria, of celebration and worship. Ang mga tao nagsasayaw, nag-hallelujah, nagagalak. They were all in cloud 9. Kasama nila ang presence ng Shekinah. At handa ang mga kuhanim dahil nag-prepare sila ng 7 days. They cleansed themselves, they sanctified themselves, they were all prepared. Tapos, suddenly, etong si Nadav at saka si Abihu, yung dalawang matatandang anak ni Aharon ng Kohen Agadol, ano to? Ano nangyari sa kanila? Bakit namatay sila? They offered an alien fire, or others translation they said, they offered a strange fire. A strange fire. They placed an incense on that thing that they were holding, the fire pan, and they went inside the presence of God. And the fire came forth from before Hashem. Yung apoy, biglang lumabas mula sa presensya ni Hashem and consumed them. Sa Tagalog, tinupok sila. Hindi ba si Hashem ang Diyos ng awa? Siya ang Diyos sa Diyos ng compassion, siya ang Diyos ng pag-ibig. Hindi ba kanya lahat ng planong ito? Hindi ba kanya lahat ang mga instruksyon bago ito mangyari? At ang buong bayang Israel ay galak na galak. Walang mag-iisip na may mangyayaring ganito. Walang mag-aakala ni sa hinagap, walang mangyayaring ganito. Pero nangyari. Ito pa naman si Nadav, ang pangalan Nadav, ni Dav Libo. Ang ibig po sabihin ng Nadav, ang pangalan na yan, ay ang ibig sabihin, willing heart. Yung si Nadav ay panganay na kung saan ay parating merong kagalakan ng pusong sumunod kay Hashem. Yung Avihu, ano ibig sabihin? He is my father, Avihu. Hakadosh Baruch Hu. Avihu. Ano yun? God is my father. In other words, yung dalawang magkapatid na ito, parehong banal at parehong malilinis na mga tzadikim. They were righteous men. I'm trying to show you something from the supernatural. Pero nagkasala sila.
Nagkasala ba nga sila? Meron ba nang sinabing nagkasala sila? Ang sinabi po rito sa scripture ay they offered an alien fire, a strange fire. Sa Hebrew, Eish Zara. Ibig sabihin, a fire na hindi permissible. Hindi pinahintulutan ni Hashem. Kaya nga sabi, and the fire that Hashem did not command them. Hindi 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 sila inutusan ni Hashem na mag-alay ng alay na ito. But listen to this, my friends. Dahil sa kanilang over enthusiasm, sa kanilang sobrang kagalakan, alam mo yon, they were so filled with euphoria, overjoyed. Nawala sila sa tamang healthy balance. It was a mistake from them. But still, out of this mistake, God will not tolerate. It will not be tolerated for such, kasi mababypass po, yes, you got it. Mababypass yung tatay nila na si Aharon na Kohen Agadol, na kung saan ang inuutusan lamang na pumasok dun sa kabadal-banalan. But that is the divine instruction of Hashem. Pero itong dalawa ay they were tzaddik. They were holy men. Ito pa isa. Itong si Nadav, ito nga ibig sabihin, may willing heart to serve Hashem, to give his all to Hashem. Wala nga asawa eh. And I tend to believe na ito ay because of his great love for God and great love for the works of God. Dinedicate niya ang sarili niya kay Hakadosh Baruch Hu. Ito naman si Avihu, sa pangalan na lamang, he is my father. Hashem is my father. Avihu. He is my father. So hindi sila nag-asawa. Pero nung sila ay pumasok without feeling of walang intention na masama, walang intention na pangit o masagwa, but still, they became a mesrut nefesh. Sila ay nagsilbing mga living korban kay Hashem. For the sake of exampleship, para sa kapakanan ng halimbawa, para sa buong sambahayan ng Israel, na kahit tayo po ay nasa kakaibang level ng kagalakan at kaligayahan at pagmamahal at kabanalan at pagsamba sa Diyos, still dapat po natin, listen to the word, dapat po natin i-translate ito sa tamang pamumuhay natin dito. Hindi po tayo pwedeng nandoon sa heavenly realm at hindi na tayo pwedeng bumalanse dito sa earthly realm. The question is, how can we translate this message for our lives? Tayo ay, yes, we are Torah keepers. Baruch Hashem! We are Shabbat keepers. Oh, triple time, Baruch Hashem. Mahal natin ang mitzvot. Yes, hallelujah. Yes. Tama po lahat yun. Banal po lahat yun. Nasa realm of the supernatural po lahat yun. May kakaiba po tayong level ng pagkakilala kay Hashem dahil tinanggal niya ang mga kaliskis ng ating mga mata at lalo natin siya na-appreciate. Wow! Pero ang tanong po, how will you translate it with your relationship with your husband? How will you translate your spirituality and your the super joyful experience with God with your wife? How will you translate it? How
are we going to connect our life with our fellow workers in our workplace? How are we going to translate it? Because there's got to be a connection. Ang Torah po is not a bunch of teachings and a bunch of laws and a bunch of this and that. It is a divine instruction that we can truly be a good testimony for others. Yung ating spirituality and all the level of our learnings, the growth, the spiritual elevation of our souls, paano po natin ito i-equate or i-translate sa ating mga kasama, sa ating bahay, sa ating tahanan? Tayo po ba ay bugnutin o nawawalan ng pasensya sa mga tao? Kuminsan ang hirap pagpasensyahan. Mawawalan po ng kabuluhan ang ating mga maluwalhating karanasan kay Hashem kung hindi po natin connect, hindi po natin ma-translate ito sa natural chores and the mundane of our daily life. I hope you get what I'm trying to tell you. Because the Torah is the Torah of the Spirit. It is the Torah of the Mashiach. Sino pa po ang the best example kundi He who came down from heaven, nagkatawang tao, who knew no sin, pero He walked on this earth and He lived with us. And we beheld the glory of the only begotten of the Father, nakasalimuha sa mga sinasabing makasalanan and still without sin. Itong carpenter na ito, itong Jewish Messiah, lived with the people in his days, filled with all the religious jargons, mga spiritual leaders, mga tao na kung saan ay talagang hindi nakapag-aral, nasa marketplace, nasa matataas sa antas ng spiritualidad. Lahat po ng uri ng mga tao kinasalimuhan niya. At anong ginamit niya? Hindi po yung kamanalan na naroon siya sa presensya ng Ama before the foundation of the world and before the creation of the world has ever started and done. Ang ginamit po niya is slave, is love. Is love through obedience. Obedience to the commandments of his Father. Yet he was equal with God. He did not presume to be equal with God, but he humbled himself, he emptied himself, and became of no reputation. Philippians chapter 2. He humbled himself. He stayed there. Down. Pag kinwestiyon po yung degree of obedience, he did it with joy. He did it with love. Sobra po yung pagmamahal na kanyang pinakita sa atin up to that place of Golgotha, the place of the skull. Nabayubay siya without any complaining and murmuring. He gave his all because of his love and his cheerful obedience to his Father in heaven. Dito po yung makikita natin na of course, itong exampleship ni Nadav sa kanya Abihu is so traumatic. Na kung saan si Aaron Kohen Agadol, biro mo ang tatay, the day of that great festivity, biro mo yung tatay na kaka-anoint lamang as the Kohen Agadol,
Pero mo yun, sobrang saya, biglang nawala ng dalawang anak in one flick of the finger. Ah, she uttered, he uttered not a word. A shock to the max si Aaron. Wala po tayong mababanagan na umiyak si Aaron. Wala po tayong mababanagan na naghandusay siya and he just cried before the Lord. Kagaya nung ginawa ni Joseph sa harapan ng kanyang ama na si Jacob. Father, these are my sons. Bless my sons pertaining to Menashe and Ephraim. Di ba nang tinanong ni Jacob, Miele, who were this? Dahil nakita ni Jacob Avinu na yung lahi ni Menashe sa ni Ephraim ay magiging wicked, magiging masasama ang hari na lalabas sa kanila binhi. Pero ang sabi ni Joseph, Father, these these are my sons. Bless them, please. Pero at this point, namatay itong anak niya. Namatay si Nadav, si Abihu. It is normal for a father to weep for his sons. But listen very carefully, my friends. Si Aharon at this point, he isn't only a father to his four sons. He is an anointed and called as a Kohen Hagadol for the whole Bnei Israel. Kaya for the sake of the whole Bnei Israel, tumahimik po siya. He controlled his emotions for the sake of his people. I'm sure later on, he cried, he wept. Because imagine, dalawang anak niya na parehong holy men, patay. Tapos ang sabi ni Moshe, sige, tinawag yung mga anak ni Uziel, bitbitin yung dalawa at ilabas. There were no tears, there were no cries, there were no weeping, there were no wailing, there were no mourning because it's still the day of celebration. My dear friends, what am I trying to tell you? Aaron, Kohen Kagadol, displayed a great measure of Mesirut Nefesh, supreme sacrifice, dead to self. Yes, I may be a father to Nadav and Avihu, but more than a father, I am the Kohen Gadol to all the people of Israel that I am going to serve. My dear friends, I just pray that we have learned something, na meron tayong natutunan sa oras na ito, na kung saan ay we have to strike a healthy balance. Yes, we have our own reasons, our own rights. We have our own manner of explanation. Pero ang tanong, paano natin ito itatranslate sa buhay ngayon? Paano natin bibigyan ng kaluguran si Hashem na humingi sa atin na mas mataas na level of spirituality? Di ba ang sabi ng ating Panginoong Yeshua, I'm sure you remember, if you do not exceed the righteousness of the Pharisees, you will never enter into the kingdom of heaven. Pag hindi nyo nahigitan ang righteousness, ang katuwiran ng mga Fariseo, hindi kayo maaaring makapasok sa kaharian ng langit. Anong gustong sabihin po nun? Ang gusto pong sabihin sa atin ng ating Panginoon is, we must always be aware. Magkaroon po tayo ng kamalaya na parati natin makonekta yung lahat ng ating na pag-aaralan sa ating mga pag-uugali at pakikihalubilo sa mga tao dito sa baba.
dito sa laylayan, sa sambahayan, mahal sa buhay, kamag-anak, kapitbahay, katrabaho, at higit sa lahat, paano natin susundin ng may kagalakan. Kagalakan. Kahit tayo ay nasa banig ng maraming pagsubok, kahit tayo ay pinapaligiran ng maraming palaso ng kaaway, paano natin matatranslate ang spiritual elevation na ating natutunan? Ang presensya ni Hashem na ating tinatamasa, paano natin ito bibigyan ng buhay sa ating pagpapatotoo sa napakaraming tao? Una, sa sambahayan ng Israel. Pangalawa, kung saan man tayo nilagay. Kaya Kadosh Baruch Hu. Will there be that simcha? Meron man joy of the Lord that is always our strength. Kahit na marami tayong mga dalahin, marami tayong suliranin. Meron pa ba yung ating mga aspirations, yung ating mga patuloy na nagdiningas na pananalangin? Pahintulutan nyo, Hashem, pahintulutan nyo na ako ay makapaglingkod sa inyo ng buong katapanan, ng buong pag-ibig sa inyo para sa kapakanan ng buong sambahayan ng Israel. Nandoon pa ang ningas, nagpupuyos ang ningas natin sa pagmamahal natin kay Hashem. Because there's got to be, kailangan po merong matranslation ng spirituality sa physicality. Kung hindi po, baka umalagwa tayo, baka tayo hindi na mag-gets ng mga tao. O kaya pag tayo nakaharap sa hamon sa buhay, baka di natin maipakita yung mga natutunan natin. Kundi wala rin tayong pinagkaiba sa mga taong nabubuhay sa eye for an eye and tooth for a tooth. It's all religion. It's all nonsense. My dear friends, I challenge you because the Spirit of Hashem lives inside of you. I encourage you because this is the end times. As I draw to a close, my dear friends, sandali lang po, inuman lang akong tubig. Meron po namatay, kailan lang? April 21, nung araw ng kamatayan ng pinakamataas na tao sa Romano Katoliko. Namatay siya April 21. At itinayo ang pinakamakapangyarihan na relihiyon sa Roma noong taong 700 plus BC. Alam niyo kung anong date? April 21. Pareho sa araw na kinamatayan ng Pope ng Roman Catholic. Ano po ang gusto sabihin? Ang gusto kong sabihin ay ito na ang panahon na kung saan liligligin ng Panginoon ang Gentile Christianity na kung saan ay lumikha ng napakaraming mga wala sa tamang aral. There's going to be a chance for the people of the world. It's either to choose Hashem, the God of Abraham, Yitzchak, and Yaakov, and to choose to obey and keep and guard Torah, and also to embrace and live and keep Hashem Shabbat. Because this is the time when the fall of Edom will be seen on a greater scale. Gentile Christianity will be shaken tremendously by HaKadosh Baruch Hu to give chance to those who have been imprisoned and in bondage because of the numerous number of false teachings that this galut called Rome
It's established. Kaya nga po, makikita ninyo next chapter is speaking of the laws of kosher, kashrut. At isa doon ang pinagbabawal ni Hashem ay yung kazir. Alam niyo po yung kazir? Na bawal sinasabi ni Hashem. Dito sa Parashat Shmini, ano ba yung looking maputi at mayroong dalawang paa na may divided hoof? Pero ang problema, hindi po nangunguya ng cud sa kanyang loob. It's the kazir. Alam niyo kung ano yung kazir? Pig. A picture of Rome. It is a picture of pretentious, hypocritical religious system was going to be shaken and will die. A prophetic event that happened April 21, kung saan the rise of Rome during the 700 BC. And that great man of Rome had died. HaKadosh Baruch Hu is telling us all for his glory and his honor and praises. He will be shaking. To those who are in the right faith, you and I are going to be commanded by Hashem to do our part, to shine and arise, because it's the final hurrah, this is the final time in order to do our part, to show that we are the remnants of Israel, the people of God, covenanted by God from the nations of the world for the sake of the final redemption of the house of Israel. And God will pave the way. His presence will come down more in a greater measure. Kaya nung sinabi ko kanina, parang the Marvel heroes. But this time, they are not Marvel heroes. It is the presence of God who will come down. At ang pinakamaganda doon ay we learn the example of Nadav and Avihu na, oh yeah, they were so overjoyed, they were so euphoric. Sila ay sobrang on cloud nine, but they failed to follow instruction from their leaders. So they chose to do it by themselves without being asked of God. So they paid the price. They got mistaken. It was a mistake. It was an honest mistake. We, in the house of Israel, united with Messiah Yeshua our Lord, we learn to follow divine instructions from the Torah and submit to our leaders, to love with genuine love our Jewish people. My dear friends, I hope that you enjoy this time of, I pray that you will not just challenge, but you will be inspired. Always translate the spiritual things and the mundane. Always magkaroon ng effect, ng malaking effect, yung ating pagiging Torah keeper at yung ating pagiging Shabbat keeper, yung ating pagiging lover of mitzvot, the commandments of God, sa ating pakikipag-ugnayan sa mga tao on the ground. That Hashem will be glorified, Yeshua the Messiah will be testified by each and every one of us. May the God of Abraham, Yitzchak, and Yaakov bless you. I pray that you will be tremendously be blessed all the more
My friends, if you are blessed at nais yung pumartner sa ministeryong ito, pray it before the Lord and please do so. And invite others to join in. Shabbat Shalom. להתראות and kul tov.